dumako muna ho tayo, mga kababayan. Dakuin muna natin ho si Marcoleta, mga bossing. Naku po, Boss Marcoleta, kamusta ka na kaya? No? Masakit sa ulo ito. Bakit? Eh yung ipinipilit mo, ayan na. Di ba? Lakihan ko ho, mga kababayan, ha? Ayun ho, Google Map. Ayun ang Luzon. Luzon, Baguio, San Fernando, Maynila, Batangas, at dito, sa gilid na to, West Philippine Sea. O di ho ba nakaka-proud, mga kababayan? Nako, hindi mapaproud yung mga kasulid nating mga DDS. Mga DDS, malungkot ba kayo? At etong sa Google, itinala na as WPS, no? West Philippine Sea. Kasi ho, alam nyo mga kababayan, doon no sa mga hindi nakaabot o hindi alam kung ano yung background nito at dahil kayo ay busy sa inyong mga trabaho, busy kayo sa inyong mga ginagawa sa buhay, no? Si Marcoleta sumugod doon sa Kongreso. Hindi, congressman naman yan eh. 'Di ba? Kasi nga nandoon yung mga vloggers, mga kababayan. At merong pinunto si Marcoleta doon. Yun nga yung si Attorney Enzo. Ano po? At doon din niya naisingit, mga bossing, siguro sa gilid niya, sa gigil niya, naisingit niya yung there is no such as West Philippine Sea. Yun yung una nang sinabi doon. Talagang matigas ho, mga kababayan. Nung naramdaman nila, napansin niya, naku po, sablay ata yung sinabi ko. Di ba? Sablay yata yung sinabi ko. Ngayon ho, mga kababayan, biglang kala mo nagkambyo agad si Marcoleta eh. Biglang kambyo. Hindi naman po yung West Philippine Sea. Atin po yan, ganito, ganyan. Ang ibig ko lang pong sabihin, yung pangalan ay hindi pa po nakatala. Paano ngayon yan, Marcolets? No? Andiyan na. Nakasulat na, West Philippine Sea. Baka sabihin nyo, gawa-gawa ko lang, inedit ko lang eh. Ayan ho yung kabuuan, mga kababayan. At ayan, pag tinype mo sa Google, lalabas, West Philippine Sea. Pag tinype mo, West Philippine Sea. Naku po, ang saklap naman ito. Di ba? Kasi gusto niyang sabihin, mga kababayan, na wag mo nang gamitin yung pangalan na West Philippine Sea dahil hindi daw po muna nakatala. No? Sino ho ba, mga bossing, ang mag-uumpisang maglalagay o magpapaumpisa ng ganyang pangalan? Di ba ho, tayo ding mga Pilipino, para kung sa ganon, pag tayo ay nagpatala, palitan na ang pangalan nito as West Philippine Sea. At least, kapani-paniwala na po. Di ba? Hindi naman papaumpisahan ng China yan. Hindi naman papapalitan ng China yan. Alangan naman po nakikipag-usap tayo sa mga banyaga, nakikipag-usap tayo sa mga kapitbahay nating bansa. Sa amin yung South China Sea. Baka kutusan pa tayo nun. Sasabihin sa atin, mismong sa bibig mo na nga nang galing eh. South China Sea, tapos sasabihin nyo sa inyo. Di sa China yan. Di ba? Baka sabihin nyo, gawa-gawa ko lang din. Eto ho, mga kababayan, mismong si Erwin Tulfo na din ho, mga bossing, nag-post. No? Thank you, Google, for placing West Philippine Sea in your map. Patunay lang ho yan na nire-respeto ng Google, mga kababayan, ang Pilipinas. Ay, nako. Masarap po sa pakiramdam yung ganyan, Pero ho ako, naniniwala ako, kung etong West Philippine Sea, kung etong laban po natin, mga kababayan, sa mga isla po dyan, inumpisahan ni dating Pangulong Duterte at talagang ipinush niya nung panahon na siya ay nanunungkulan. Sakto kasi yung pagkakapanalo natin sa UNCLOS, mga bossing, dun sa pagkakaupo naman ng dating Pangulong Duterte. Kaso lang, ang ginawa, mga boss, wala. Tahimik lang, no?
Parang ano lang, si Mark Villar, hindi ipinaglaban. Yung sinasabi nila na jet ski, pupunta ako, magje-jet ski ako at ituhog ko o itarak ko yung bandila ng Pilipinas. Wala pong ganun. Tayo naman po, hindi naman po tayo naghahangad yung talagang naka-jet ski ang dating Pangulo eh. Alam naman ho natin kung ano ang ibig sabihin niya doon sa sinabi niya nung panahon ng eleksyon. No? Na magje-jet ski. Ang ibig sabihin nun ay ipaglalaban ang ating mga karapatan po. Yung mga isla natin, mga bossing. Sabi ni Mercy De Vera, yes, meron na nga po. Check ko, nakaka-proud naman. Meron ng West Philippine Sea. Ngayon, di ba? Kung talagang ipinaglaban ng dating Pangulo ito, tapos na ho ang laban natin dyan, mga kababayan. Hindi na ho mambubuli ang mga China na yan. No? Kasi merong mga babakap sa ating mga bansa. Lalo na meron tayong dokumento at patunay na ipapakita na kami talaga ang may karapatan diyan. Tapos na ang laban diyan. Kaya lang nagmalaaso no? Naging sunod-sunuran lang sa China ang ating dating Pangulo. Cheryl Santa Maria, wag iboto lahat ng PDP. Sabi ni Maxip, hindi na maitatanggi ni Marcoleta na walang West Philippine Sea. Doon sa sinabi niyang yun, mga kababayan, ay naku po, wala. Doon umpisa, hindi. Bagsak na talaga ang kanyang kandidatura kahit hindi pa niya sinasabi yun. Pero, nung pagkakasabi niya, lalo hong dumausdos, pabagsak, bumulusok pababa, mga kababayan. Kahit anong gawin niyang pagtanggol doon sa sinabi niya, na there is no such as West Philippine Sea, kinukulata sila ng comment section. Nagpaliwanag pa nga yang si Marcoleta doon sa Net25, no? At yung dalawang nila doon, yung dalawa nilang host, mga kababayan, ay talaga namang alam naman natin, mga boss chief Moser, no? Marcoleta at DDS yung mga yan Pinatay nila yung comment section doon. Kasi hindi nila kayang basahin yung mga kinokomento ng taong bayan. Masakit. Ganun sila. Hindi sila sanay sa mga bash. Pero mahilig sila makisali sa politika, mga kababayan. Di ba? Sige. Tignan nyo po yung doon. Ewan ko kung inon na nila dahil lagpas na. No? Pero nung kainitan po niyan, mga kababayan, wala. Talagang nagpapatay po yung Net25 ng kanilang comment section kapag hindi nila gusto at pag kinukulata sila ng sambayan ng Pilipino. Sabi ni Travel Back, DDS loser soon offline. Diba? Sabi ni Cheryl Santa Maria, ay naku, kay sakit naman ng comment nyo. Diba? Wala, Gemma Kilitoy, shoutout po sa inyo. Paano yan, Marcoleta? Masakit ito.